bereft of truth. So I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really... President, Yes. so yes. ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Oh guys, nagsampa na ng kaso si Anyo. Si Boy Group Effort kailangan daw i-clear yung name niya. Pakinggan natin ang mga sinabi niya sa mga bayad media. Pindot na sa subscribe button for more updates. Subscribe na para sa mga commentary na may sense. If you remember, isinama nila ako doon sa affidavit, unsigned affidavit, and that is really malicious and fabrication and bereft of truth. So I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. So nag-file ako ngayon. This is just the first, no? May mga succeeding cases pa ako na ipapile. No? Ang ipinal ko ngayon ay Article 154, which is unlawful means of publication or unlawful utterances. Yung tinatawag nating fake news, fake publication. This is in line also with the RA 10175. This is the Cybercrime Prevention Act of 2012. That is, if you are uttering any publication, lithography, or using the means of information and communication technology or any false information, that would actually endanger public order or cause damage, or that will cause or damage the credit or interest of the state. So yun yung pinal ko na kaso. Ando naman yung mga elements of crime, no? Una-una, yung mga offenders ay gumawa ng publication that we will say news. Pagkatapos gumamit siya ng print, lithography, or any other means of publication. The news is fake, and then likewise they use information and communication technology, and at the same time it endanger public order and also cause damage to the interest or credit of the state. Ano pa po yung pinag-aaralan ninyo ipapasok? Nagpiprepare pa rin ako ng cyber libel at saka perjury. Makikita ninyo doon, may isang linya lang doon na sinabi nila doon na nakita namin si General Eduardo Anyo tumanggap ng paper bag pagkatapos ng meeting kay Speaker Romualdez Saldico at Leila de Lima. Unang-una, sa buong buhay ko, hindi ako naka-attend ng kahit anumang meeting with Speaker Romualdez, with Saldico, and with Leila de Lima. Kahit si Congresswoman Leila de Lima, sinabi na niyan, never in our lives na nagkaroon kami ng meeting na ganyan. Much more, tatanggap ako ng paper bag, no? Naman yun. Nung ako... Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. the information that he gathered and shared was very reliable, and Such as? Or is there anything you can share? the conversations on whether or not they would go home. I think
the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The Po ay DILG Secretary. Ang aking policy noon, no take, no give. Maraming napahiya doon na kinasoli ko yung mga gift kasi that's not my style. Nagsilbi ako sa Armed Forces of the Philippines hanggang Chief of Staff. Nagsilbi ako sa iba't ibang administration. Isa lang yung aking puhunan doon, professionalism and love of country. I do not play politics. Politics is not my blood. And I will never run in any elective position. Trabaho lang ako para sa ating bansa, makatulong sa ating mga kababayan. That's all. I was really surprised, and of course, we can say I am really mad with their malicious imputation na sabihin nilang tumanggap ako. Never will I do that in my life. Kaya nga, hahabulin ko sila eh. No? Ito pa lang yung unang kaso. No? Meron pa mga ibang kasong susunod. Sir, sa tingin niyo ano po yung intention nila? Ba't nila ginagawa yun? Well, they are the only ones who can answer that. Ano man yung motibo or purpose nila. Pero isa lang yung talagang truth dito, nag-manipulate at nagsinungaling sila to implicate me. For what purpose? Really, I don't know. Maybe, unti-unti magsasalita itong mga sinasabing ex-Marines. Una-una pala, hindi naman pala sila lahat ex-Marines, no? Mali na kaagad yung kanilang joint affidavit. At saka, alam mo, nag-chief of staff ako. Yung iba dyan, naging undercook nung nag-chief of staff ako, na commanding general ng Philippine Army. Wala akong itinuro sa kanila na magsinungaling, mag-imbento ng anumang istorya. Magkakasama kaming lumalaban sa mga kalaban ng Estado. So nagulat ako. No? Kung sino man yung nagmamanipulate sa kanila, lalabas din yan. No? Makita ninyo, wala akong pakialam doon sa mga issues na nilalabas nila. But they malign my name. No? They invented false stories. Kaya hahabulin ko sila. Sir, for the record, sino po ang mga respondents? Yung 18, lahat po sila? Yeah, yung 18. Si Attorney Baligod at saka si Mike Defensor. Kasi inamin ni Mike Defensor na tinulungan niya, siya nag-provide ng mga sasakyan para magkaroon ng unlawful utterances or unlawful publication. Sir, what's your message sa public na napapaniwala sa mga communications? Well, sa public, no, I ask for your discernment. Huwag muna kayo basta-basta maniwala sa mga fake news o anumang impormasyon na hindi pa nabe-verify. No? Katulad nun, pag makita ninyo yung ginawang affidavit, isang linya. Ni walang anumang katiting na ebidensya. Pwede ka ba magsasabi na nakita namin? Sino? 14 kayo? Nakita nyo? Hindi sinabi kung sinong nakakita. No? 14 kayo nakakita. Paano nyo nakita? Ano yung ebidensya ninyo? Ganun na lang? Walang meeting na naganap na ganun. Paano mangyayari yun? No? Lalo na sasabihin na nagkaroon ng bigay ng paper bag. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng paper bag na yan. Siopaw ba laman yan o whatever. But anyway, ito lang yung message ko doon sa mga ex-Marines. No? Sayang naman, nagserbisyo kayo. Sabihin nyo kung anong totoo. Huwag kayong magpamanipulate. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin ninyo. Because hindi kayo makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. So yun lang. Thank you. Karma card. Takot o pananakot. Kapansin-pansin na sa halip na sagutin ng punto por punto ang mga akusasyon ng maleta-maletang pera at ICC bribery, ang naging focus ni Anyo ay ang moralidad ng mga dating sundalo. Bakit kailangan gamitin ang salitang karma?
Sa psychology, kapag ang isang tao ay hindi direktang makapagbigay ng ebidensya para pabulaanan ang isang claim, madalas silang gumagamit ng moral high ground o pananakot. Friendly reminder lang, sa korte hindi karma ang basehan kundi ebidensya. Thanks for watching, guys. Subscribe now for more updates. Lemon Logic PH po. Naglilingkod.